Alam nyo, minsan parang ganito lang tayo. Puro tawanan, puro biro. Pero may mga bagay din na mas malalim kaysa sa mga simpleng katuwaan. Bago kayo magtuloy sa mga ibang tanong, gusto ko muna kayong tanungin. Ano ang liwanag sa buhay nyo? Sir, parang ang lalim naman po agad. Kaya nga sir, kakatapos na po ng finals namin eh. Alam nyo, ang liwanag ay hindi laging malalim. Minsan, nasa karaniwan lang siya. Sa bawat pag-angat ng isa't isa at sa bawat pag-abot ng mga pangarap, matutuklasan natin ang liwanag na matagal nang nasa ating loob. Hanapin natin ang liwanag sa mga bagay na karaniwan, sapagkat doon nakatago ang tunay na kahulugan. Tsa, lagyan mo ng blue dito sa gilid do. Hindi lang para maging maganda, pero para magmukhang mas buo yung kabuuan. Sa art, mahalaga yung balanse. Parang hirap pa rin, kuya. Sa tingin mo, mananalo kaya ako? Hindi mo naman kailangan mag-focus sa panalo, Tsa. Ang mahalaga, ginawa mo ang lahat. Alam mo ako, ang dami kong sinubukan. Pero na-realize ko, di lahat tungkol sa galing. Di lahat tungkol sa panalo. Minsan, nasa puso yun. Okay po, kuya. Sabi mo yan eh. Maraming nagsasabi na bihira ang taong kayang gawin ang lahat. Pero ako, hindi ako nabibilang sa bihira. Lahat ng ito, natutunan ko dahil gusto kong maging pinakamahusay. Para saan? Para sa sarili ko? Para patunayan ang kaya ko sa iba? Naisip ko noon, baka kapag marami akong kayang gawin, doon ko mahanap ang halaga ko. Na baka mas madaling maging masaya kung lagi kang abala. Pero habang ginagawa ko lahat ng to, parang ang hirap hanapin yung totoong saya. Parang laging may hinahanap pa rin ako. Kahit alam kong ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ang goal ko sa buhay, simple lang. Gusto ko lang magtagumpay. Pero hindi yung tagumpay na makikita lang sa plaque at tropeyo. Ang hinahanap ko ay tagumpay na magdadala ng tunay na saya, ng purpose. Pero kahit nakuha ko na ang mga ito, parang may bahagi pa rin sa akin ng hindi buo. Parang kahit anong dami ng awards o achievements, hindi nila natutugunan yung pangangailangan ko na maramdaman na sapat na ako. Sa sobrang dami ng kaya kong gawin, hindi ko na malayang naubos na ako. Parang nawawala na ako sa sarili ko. Tuloy lang ako ng tuloy. Pilit hinahabol ang tagumpay. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na ako masaya. Ang hirap kasi, sa sobrang ingay ng mundo, hindi mo na marinig ang sarili mong tinig. Parang ang lahat ng ginagawa mo, laging para sa iba. Pero hindi para sa sarili mo. Tinitingnan mo na naman yan, kuya. Parang araw-araw mo na lang silang kinakausap ah. Bakit? Masarap kayang kausap yung mga tahimik.
Di tulad ng iba dyan na parang sirang plaka. Kuya, ang hilig mo talaga mangasar. Hindi mo ba niisip na napaka-nega mo minsan? Ako? Nega? Siguro naman mas nega yung taong tumatawa pero may tinatagong sasabihin. Tsaka ano ba yung hawak mo dyan ha? May pagmamalaki ka na naman, no? Kuya, huwag kang mag-assume. Hindi naman laging ako ang bida, no? Pero sige, ikaw ang magsabi. Anong tawag sa taong may pinakamagandang balita pero ayaw sabihin agad? Ang tawag dyan, mapilit at madramang kapatid. Hoy, grabe ka. Ang kapal mo naman. Pero fine. Sige. Gusto mo bang malaman o hindi? Siguro kung tungkol na naman sa'yo, di na kailangan. Pero sige, sabihin mo na, bago pa ako magmakaawa. Nanalo ako sa competition. Hindi lang dahil sa maganda. Pero sabi nila may dala raw kwento yung ginawa ko. Kwento? Oo, kuya. Naalala mo yung sinabi mo dati? Yung tungkol sa puso. Sinubukan kong ilagay yon. Tapos sabi nila, ayun rin nagdala sa kakaibang ganda. Akala ko nga nun, wala lang yung mga sinasabi mo. Pero nung inisip ko, na-realize ko na yun nga pala yung kulang. Puso. Kaya kuya, ang saya pala sa paggawa. Hindi lang basta effort, kundi may kwento sa bawat galaw. Parang ikaw, kuya. Hindi ka lang basta achiever. May puso ka sa mga ginagawa mo. Hindi ko pala napansin noon. Sa bawat bagay na tinulungan ko ang iba, naramdaman ko ang saya. Hindi dahil sa tagumpay nila, pero dahil alam kong bahagi ako ng kwento nila. Bawat araw na lumilipas, nakikita ko ang sarili kong nagbabago. Ang dating sigasig ko sa pagtuturo, minsan ay napapalitan ng tanong. Kung sapat ba ako? Kung may halaga ba ang bawat salitang sinasabi ko? Ang ingay ng mundo, parang patuloy na nagpapakilala ng mga bagay na kailangan kong habulin. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, alam kong may bahagi pa rin sa akin na nananatiling tahimik. Nag-iisip kung ano nga ba ang tunay kong layunin. Maraming beses kong tinatanong ang sarili ko. Sa bawat leksyon na itinuturo ko, ano ba ang naiiwan ko? Sa isang silid na puno ng ingay, minsan ako rin ay napapatigil. Iniisip kong paano ko maipadama sa kanila na ang tunay na aral sa buhay ay hindi matatagpuan sa libro, kundi sa sarili nating mga karanasan. Ano nga ba ang liwanag sa buhay natin? Madalas, iniisip natin na ito ay nasa malalaking tagumpay, sa mga pangarap na matataas. Pero hindi. Hindi ba't ang tunay na liwanag ay matatagpuan sa karaniwan, sa mga simpleng bagay na nakakaligtaan natin dahil abala tayo sa pagtakbo sa hinaharap? Sa bawat araw, mayroon tayong pagkakataong makita ang liwanag na ito. Hindi ito mahirap hanapin dahil narito lang ito. Nasa mga mata ng kaibigan mong tumatawa. Nasa hangin na malayang nilalanghap natin. At sa bawat hakbang natin patungo sa ating mga pangarap. Hanapin natin ang liwanag na ito. Hanapin natin ito hindi sa malayo, kundi sa sarili natin sa bawat isa. Sapagkat ang liwanag,
Kapag nakita mo ito ang magpapakita sa iyo ng tunay na ganda ng buhay.